Ama, maraming salamat po sa umagang ito na binigyan mo ako ng pagkakataon na pagunahan ang pagbabahaginan ng pagpapahayag ng iyong kahiwagaan. Salamat po, Ama. Ngunit wala kaming magagawa, Amang Banal, kundi mo po kami sasamahan ng iyong banal na Espiritu. Dalangin ko po sa iyo, Ama, ikaw pong manguna't maghari sa bawat isa sa amin ngayon sa umagang ito upang magampanan namin ng buong tiwasayan, ng buong husay ang pagpapahayag na iyong kahiwagaan. Salamat po, Ama, nananalig po kami na ikaw ang mangunguna't maghahari sa bawat puso't isipan ng iyong mga anak na inipon mo sa dakong ito. Salamat po, Amang Banal. Salamat po, Panginoong Hesus, Hari ng Awa. Kami po'y nananalig sa iyo. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Kumusta na po ang mga anak ng Diyos? Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, sa umaga pong ito, hindi ko po itong tunay na araw ng pagpapasilitator. Tangan nga po lamang na delay ang ating kapatid na nakatoka sa umagang ito. Kaya po ako ang napili na gumanap. Bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, ang pambungad po ng aking mga sasabihin sa inyo ay isang kwento. Kwento na kung bakit ito ay aking ilalahad sa inyo, saka na lang po natin hatulan kapag narinig nyo na ang mga bagay na aking kwento. Sa mga nagdaan do pong araw, ay mayroong magkakabarkada o magkakaibigan na nagtapos ng pari, pagiging pari. Kung kaya't bago do po sila gagraduate, ay pinalabas ng seminaryo ang 5 kataong magkakaibigan na sabay-sabay gagraduate sa pagiging pari. At nagkataon naman po, ang isa sa mga ito ay mayroong kaibigan na isang balikbayan na nag-volunteer na magiging sponsor ng 5 kataong mag-happy-happy o mag-enjoy kung saan nila gusto. Ang sponsor po nila ay isang balikbayan, tulad ng nasabi ko, handa po silang gastusin kahit saan nilang magustuhan na puntahang rugal kung saan nila inaakalang sila yung makapag-i-enjoy. Ganun nga po ang nangyari, mga kapatid, subalit sa pangyayaring iyon, nang sila'y naroroon na kung saan man dako, ay mayroon pong naging kwento ang isa sa kanila na di umano siya ay napaligaw sa kanyang mga kasamahan, kundi siya ay nagpunta sa sentro ng mga daanan ng mga nagpupuntang kamukha nila doon ng mga turista. At nang una raw pong makakita ang isa na seminarista, ay nakakita ng isang babaeng nagbibigay tukso. Sabihin pa, talagang ang tao kapag malapit ka sa Diyos, ay lalapitan ka ng iba't ibang klase ng tukso. At ang isa pong itong seminarista, ang sinabi niya sa kanyang sarili, siya daw po'y nanalangin sa Panginoon na siya'y tulungan upang paglabanan ang tuksong kanyang kinakaharap noong kasalukuyan. Ang tugon daw po ng Panginoon, anak, sabi raw niya, ipikit mo ang iyong mga mata at ibaling mo sa iba para hindi ka magkasala. Ganoon nga raw po ang ginawa ng seminarista, ipinikit ang kanyang mata at ibinaling sa isang dako na hindi makakikita ng pagkakasalahan. Sa matuling salita po, nakaraos ang isang tukso.
Di nagtagal daw po, meron na naman dumating na ganun din sistema na parang nanunokso rin sa kanya. Ganun din po ang kanyang ginawa. Siya'y tumawag sa Ama, nanalangin, at ang katugunan, iisa. Ipikit mo niya ang inyong mga mata at ibaling mo sa ibang dako para hindi mo makita ang mga bagay na magbibigay ng pagkakasala. Ganon din po nangyari, nakaabsuelto siya. Subalit hindi nagtagal, meron na naman dumating. Isa raw pong turista na ang kwento, bukod sa nakapang underwear lamang, nakatapis ng isang manipis na parang malinaw. Ang sabi raw po ng turisang seminaristang ito, hindi na po siya nanghingi ng patnubay sa Ama. Kundi ang sinabi niya, Ama, sabi raw niya, ikaw naman ang pumikit ngayon. Ibig po sabihin, siya'y natukso. Bakit ko po ikinwento sa inyo ang mga bagay na ganito? Mayroon pong ibig ituran. Saan man do po, dako, ang Amay may kaparaanan para maganap ang pagsasala sa kanyang mga anak. Kung sa puntong iyon, sa dakong iyon, naganap ang isang pagsasala sa mga anak ng Diyos, dito man po, walang imposibleng magkaroon ng mga bagay na magiging hadlang sa pagsasala ng Ama sa katapatan ng kanyang mga anak. Nasabi ko po kanina na ang mga mga seminaristang iyon ay mayroong isang sponsor. Sa dakong ito, mayroon din po tayong sponsor. Sino sa akala ninyo ang sponsor natin sa dakong ito na magbibigay sa atin ng kagalakan para tayo mag-enjoy, hindi lamang sa physical na katawan, kundi mag-enjoy ang ating spiritual na aspeto ng buhay. Ang sponsor po natin sa dakong ito, walang dilit iba, ang mabathalang awa. Ang mabathalang awa na sinasabi ng mahal na banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, hindi natin kagustuhan ang pagparito natin sa dakong ito. Kundi tayo inaakay ng banal na espiritu upang maging sponsor natin sa dakong ito para tayo mag-enjoy, para tayo makapagbagong buhay sa pamamagitan ng banal na salita na ibinibigay sa atin ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sino po ba sa inyo ang dumaras ng ganong pagsubok para tayo ay hindi masama sa mga sinasala ng ating Ama? Mga kapatid, ang dakong ito ay dako ng pagsasala ng Ama sa mga anak niyang gustong maging matapat sa Kanya. Meron po bang nakadanas sa tulad na dinaras ng isang seminarista na minarapat ng Ama mag-enjoy bago sila mag-graduate ng pagiging pari? Sa umaga pong ito, kung sino man ang nakadanas o hindi man nakadanas ng mga ganung pagsubok ng buhay, malaya po natin ipahayag ang kahiwagaan ng Diyos sa dakong ito para maging inspirasyon ng ating ibang kapatid na ubrang kapulutan ng mga bagay sang-ayon sa naging karanasan ng isang magbabahagi sa umagang ito sa kahiwagaan ng Diyos. Atin na pong umumpisahan ang pagtawag sa mga kapatid nating nais magpahayag ng kahiwagaan ng Panginoon. Ito po ay tumutugon sa pangalang Marie Aquino ng Pulong Palasan. Palakpakan po natin.
Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga alagad po, sa mga kaps, sa mga tagasunod, at sa mga kapwa ko pasyente na nandirito. Noong nakaraang pong linggo, nakapag-share na ako kung bakit ako nakarating sa lugar na ito, sa banal na dambana. Dahil ako nga po ay may diabetes, may goiter, at saka po yung mga ugat ko po masasakit, malabo ang mata. Purihin po ang Panginoon. Lubos po akong nagpapasalamat dahil ngayon po, eto na ako ngayon malakas. Kung may sumasakit man po sa akin, hindi ko na po ganong iniintindi. Niaalay ko na po lahat sa Ama, ang lahat ng mga nararamdaman ko. Siya na po ang dakila kong manggagamot. Kasi po noon, hindi po ako naniniwala sa mga sinasabing bumababa ang banal na espiritu. Dahil po noong panahong ako'y nasa abroad, may kaibigan ako na talagang breast cancer siya, kung saan-saan siya nagpupunta, sa mga bundok, tatawag na lang siya na sinasabi niya ganun. Hindi po ako naniniwala. At doon din po sa aming lugar, sa Plumplasan, meron din pong ganun. Kahit po sabihin ng mga pinsang ko, Ate Mare, pumunta ka na doon kasi poon ang gagamot sa'yo, huwag ka na magpa-doktor. Hindi po ako naniniwala. Pero bigla po nga may nag-udyok sa akin na dito magpunta. Basta po, bigla na lang umano sa akin na doon ka magpunta sa Divine Mercy. Kaya nga po, dito po ako ginamot. Dito po ako nakaramdam ng ginhawa. Sa tulong po ng mahal na Apo Kunching, sa mga salita po ng Diyos na nagbibigay lakas at bumubuhay sa ating katawan lupa at lalo't higit sa ating kaluluwa, sa mga alagad po na humihi po sa atin, bumubulong, nagbibigay po ng kalakasan, lalo na po kay Mami Beth, kay Berhel, at sa lahat po ng nandirito. Yun po'y buong puso kong pinapasalamatan sa Ama. At ito nga lang pong nakaraang linggo, may pagsubok na dumating sa buhay ko. Dahil nga po ako, nag-iisa lang ako sa buhay. May dalawa akong anak, may pamilya na, kulang pa sa kanila yung kinikita nila. Wala akong pambiling gamot, wala kaming pambayad sa kuryente, sa tubig, sa gasol, lahat. Nalapitan ko na ang lahat ng kaibigan ko. Ang mga may utang sa akin, sinisingil ko noong matagal ng panahon, wala po. Pero kumilos po ang Diyos para sa akin. Kasi po nakaano ko sa paluwagan, nakasali ako. Matagal pa po akong sasahod. Pero tinext ko, sabi ko kailangan ko ng ganito, ganyan. Pinauna na po ako, hindi po ba buhay ang Diyos? Dahil po ako ang sumahod sa paluwagan. Kaya po buong puso kong pinapasalamatan. Pero ang sabi ko po, bibili ko ng gamot ko. Hindi po ako bumili ng gamot. Nagbayad po ako ng lahat kong babayaran. Ngayon po, 1 linggo na akong di nag-i-insulin. Malakas po ang katawan ko kahit 384 ang sugar ko. Kaya po ako'y nananalig at nananampalataya na ang Diyos na buhay ang kikilos sa aking buhay at sa aking pamilya. Kaya po kayong lahat na nandarito na katulad kong may sakit, manalig lang po kayo. At manampalataya, alam kong ang lahat ay ibibigay sa atin. Hindi ko na po pakakahabaan kasi marami po akong gustong sabihin pero marami pa pong magsasalita at magpapahayag ng kadakilaan ng Diyos. Kaya po maraming salamat at sa iyo po, Ama, sa anak at sa banal na Espiritu, sa katauhan ng ating banal na Apo, sa mahal na Birhen, marami pong salamat. Maraming salamat kapatid sa maganda mong ipinahagi. Nakarotuhanan ang sinabi mo na kung bagamat sa pasimula ay wala kang pananalig at paniniwala, ang Ama ay gagawa ng kaparaanan para ikaw na anak niya ay maakay niya sa dakong ito upang dito ibibigay sa iyo kung paano ang tao
Inaakay niya sa dakong ito para magkaroon ng pananalig sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at ang banal na Espiritu sa kadakilaan na ipinadadaman niya sa bawat isang inaakay niya sa dakong ito. Salamat kapatid, maraming salamat. Sa lahat ng mga kabutihang mabubuting bagay na ipinadadama sa atin ng dakilang Ama, wala pong inihintay na material na bagay, kundi ang isang inihintay lamang sa bawat isang anak niya, ang papurihan siya at pasalamatan sa lahat ng mabubuting bagay na ating nadadama at na ating nakakamtan mula sa kanyang kabanalan. At tatawagin ko po mga kapatid ay isa ring babae na magpapahayag kung kaano ang kahiwagaan ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Ito po ay si Evelyn Bayani ng Santa Cruz, San Luis. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang may share ko lang po, ang nanay ko po noon ay lagi pong nahihilo, sumasakit po yung ulo niya. Tapos dinala ko po siya sa doktor. Ang sabi po ay may ano po sa puso, may umaano po sa dibdib niya. Tapos po pinatude echo ko. Tapos sabi po i-continue yung gamot, lifetime na raw po. Tapos napadpad po kami dito, niyaya po kami ng tita ko, kapatid po ng nanay ko. Dinulog ko po siya kay Apo Conching. At sabi po iinom lang po siya ng dahon-dahon. At ngayon po, sa awa po ng Ama, hindi na po siya naggagamot. Ilang buwan na po siyang hindi naggagamot. Yung lang pong dahon na binigay po ni Apo, yun lang po yung ininom niya. Tapos po, nung sumunod naman po, yung kapatid ko po, yung kuya ko, nagtrabaho po sa Surigao. Tapos, nagkasakit po siya doon, pinauwi po. Dinala din po namin dito, pinanyusan. Ngayon po, nakakapagtrabaho na po siya. Yun lamang po. Salamat. Maraming salamat kapatid. Tunay nga po ang tao kapag nanalig, nagtiwala sa Panginoon, ibibigay niya ang ninanais ng kanyang anak. Salamat kapatid, at ikaw ay nadako sa dakong ito upang makilala mo ang ating Panginoong babathalang awa na sa ating tumutunghay. At tatawag ba po ako ng isang magbabahagi sa kahiwagaan ng Diyos? Ito po ay isang veterano sa pagpapahayag sa kahiwagaan ng ating Panginoon, at ang ating pong tinutukoy ay ang ating kapatid na Ernesto Bailon ng Bisal, San Pablo. Palakpakan po natin mga kapatid. Papurit pasalamat sa Ama sa kalakasan, sa pagbibigay mo ng buhay sa akin. Alam ko po, Ama, na ang buhay na dinadala ko ay ikaw ang may bigay. Kaya po, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo. Kadakilaan, ang lahat po ng papurit pasalamat ay binabalik ko sa iyo, Ama. Nagpapasalamat po ako at sa mga sandaling ito, ako ay inyong hinirang sa karamihan upang ipahayag ang kadakilaan, ang kabutihan
na iyong ipinagkaloob sa amin. Ama, inaamin ko po na kulang ako sa dunong. Ngunit buong buo po ang paniniwala ko, umaasa ko na sa inyong pangunguna at pagmatnubay, ang lahat ng gusto niyong ipagawa sa akin ay magagampanan ko ng buong puso. Salamat po, Ama, sa inyong pangunguna at pag-antabay sa akin. Una po ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat ng mga kapatid ko, mga alagad, mga choir, sa mga kapatid kong CAPS, sa IDT, na wala man sila rito, ay mataos puso silang nakikinig at nakikibahagi sa ating gawain dito. Muli, ipinaabot ko sa inyo ang isang maganda at mapayapang umaga sa pahapong ito. Marahil mga kapatid, marami sa inyo ang nakakikilala sa akin. At alam din ninyo kung paano kung nakarating dito sa Dambana. Doon po sa hindi nakakikilala sa akin at hindi nakakaalam ng pangyayari, sa pasimula po ng aking magpunta rito, ako po ay hindi makalakad. Nakapalupot lang po ako sa balikat ng aking anak na inaakay dito. Ngunit purihin po at pasalamatan natin ang dakilang Ama na gumagamit sa mahal na Apo Konsing upang makapagbigay po ng kagalingan sa ating lahat na nangandirito. Ako po ay pinaupo lang ni Apo Rini sa unahan ere hanggang siya ay nagsishare. Sa kanya pong pagsishare, pagkadating po roon sa lundo ng kanyang pagsasalita, lalapitan po ako at tatapikin ako ng makaitlo sa tuhod. Ganoon po ang kanyang ginawa. 3 beses po akong tinapik sa tuhod. 3 beses din po siyang huminto. Pagkatapos po lumayo siya, tinanaw-tanaw ako ng bahagyang ganyan. Pagkatapos ay sinabi po sa akin, tayo, eka. Paano po ako tatayo? Sa pagpasok ko rito, talagang hindi ako makatayo at kumikinig ang tuhod ko. Tayo, ekang ganon. Pangatlong salita po ng tayo, tumayo po ako. Lakad, eka. Pinalakad po ako, lumakad po ako rito ng 5 ikot. Tunay po mga kapatid na hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko ng mga sandaling iyon. Yung pong luha ko at sipon, talagang nagkasama. At hindi lang po ako, pati yung mga nandirito na nakakita doon sa naganap sa akin, talaga pong nag-iiyakan. Hindi po ba napakadakila ang Diyos? Pero bago ko po naganap yun, pagpasok ko po rito, hindi lang kumikibo hanggang nagsasalita si Apo. Hiniling ko po sa Ama na sana ay linisin ang aking kaluluwa. Ialis po yung mga nakabara ng noon po ay matuling makapasok ang banal na Espiritu sa aking katauhan at doon manahan upang ako ay kanyang pagharian. Minamahal kong mga kapatid, tunay po na napakahiwaga ng Ama. Tulad po ng ating mga magulang, pares po nating mga matanda, tayo po ay may mga anak. Hindi po nating gusto ng isa sa anak natin ay nakikita nating nahihirapan. Na ang isa sa mga anak natin ay dumadanas ng kalungkutan. Ganoon po na ang bawat isa sa atin ay hinahanap, inaakay po tayo ng Ama para makarating dito sa mahal na dambana. Ganoon po ang sa tuwi-tuwi na ay ginagawa ng ating Ama. At tayo po naman, huwag po nating isipin o huwag natin sabihin na tayo ay napunta rito nang dahil sa kagustuhan natin. Yung pong pagkapunta natin dito ay bilang pagtugon lamang
bilang pagtugon lamang sa paanyaya sa atin ng Ama. Kanya po sa inyong lahat mga kapatid. Ako man po galing din sa naging pasyente, tagasunod. Ang hinihingi lang po ng Ama, yun tayo magpakatibay, manalig po tayo. Yaman din lang po at tayo nandirito, ibigay na po natin ng buong buo sa Ama ang ating buong pananalig at pananampalataya. Dahil dito po pagka tayo ay nanampalataya at umasa tayo na mayroong Ama na magpapagaling sa ating mga karamdaman sa pamamagitan ng kanyang taong kinalugdan. Ang apo kasi, tunay po na walang hindi mangyayari. Kung nakita po ninyo nung isang beses yung matandang babae rito na sinasabing pilay, paano po ang ginawa? Nilapitan lang at tinampal lang ng tinampal sa tuhod. Pagkatapos pong matampal, pinalakad. Hindi po ba nakalakad? Banyari po, ang pananalig at pananampalataya ng babae ay ibinigay niya ng buong puso. Kaya po sana mga minamahal kong kapatid, para huwag masayang yung ating pagpunta rito, panaligan natin na nandirito sa lugar na ito ang tao na magpapagaling sa atin sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sa babaeng ginagamit niya na walang dilit iba kundi ang apong konseng, walang hindi malalaganapan ng kanyang pagmamahal, tayong lahat na nandirito. Kaya minamahal kong mga kapatid, kapag karo po tayo ay naniwala at umasa tayo, walang hindi mangyayari sa ating buhay. Kanya nga po ang sinasabi, bawat isang magpapahayag dito ay panay na pananalig, panay na paniniwala. Ako po bilang nahirang ng CAPS, bagamang gumaling na ako noon, hindi pa rin po ako nakaligtas. Pinadalang pa rin po ako ng pagdalisay. Pinaihi po ako ng dugo. Ang sabi po sa akin noong mga anak ko, dadali na ako sa doktor. Pero hindi po ako pumayag na makarating ako sa doktor. Saan po ako nagyaya? Dito sa mahal na dambana. Dahil nalalaman ko po na nandirito ang kaligtasan. Nandirito ang tunay na manggagamot. Andirito ang Apo Konseng na ginagamit ng Ama para sa ikaluluwalhati at ikadadalisay ng lahat ng kanyang mga anak na nagbibigay ng parangal at papuri sa kanya. Kaya mga kapatid, sana ang paanyaya sa atin ay ang tunay na paniniwala at pananalig. Kaya po tayo ay nandiritong lahat. Tayo po ay tumutugon lang sa paanyaya, tinawag po tayo ng Ama. Isa-isa po tayong nilalapitan, isa-isa tayong inaanyayahan na pumunta dito sa banal na dambana. Minamahal kong mga kapatid bago po ako magtapos kasiyahan ko lang na maibalita sa inyo yung mga pangyayari na naganap doon pa. Sana po ay huwag kayong mainip kung bagaman nahaba yung aking pagsishare. Ano po? Meron pong isang obispo na nagbibigay ng malaking pabuya sa lahat ng kanyang nasasakupan na magdala sa kanya ng isang taong pinakawalang hiya at magbibigay po ng malaking gantimpala. Ngayon, ang lahat po ng nakaringay isa't isa na nagkaroon ng pagnanasa
na silang makakita. Yung pong iba, nagpunta po dito sa Muntinlupa. Ang pinuntahan po ay yung mamahala noong bilangguan. Inisa-isa po yung mga nandoon kung ano ang kasalanan. Yung pong isa, ang nasabi, kanya raw po siya na bilanggo, yun daw po nabiyanan niya, pinagsamantalahan niya, pagkatapos ay pinatay pa. Pagkaraan daw po noon, yung hipag niya pinagsamantalahan, pagkaraan pinatay pa. At hindi po yun lang. Nang makita po yung batang 3 taong gulang, pinagsamantalahan din at pinatay pa rin. Ganoon po kanya na bilanggo doon sa Muntinlupa. Ang ginawa po noon tao ay siyang pinakiusapang isama at iniharap doon sa obispo. Nang tanungin po ng obispo kung anong kasalanan, sinabi nga po ganon. Pinagsamantalahan na, pati biyanan, pati yung hipag, pati yung anak na 3 taon, pinagsamantalahan at pinatay pa. Kaya po ito ang dinala ko, iniisip ko na ito na ang walang hiyang tao. Hindi raw po iyon ang walang hiya, ang sabi ng obispo. Yung pong iba't ibang kasalanan, iba't ibang pagkakasala ang binanggit. Wala pa rin po na isa mang nakapagdala o nakapasa doon sa paanyaya ng obispo na magdala ng pinakawalang hiyang tao. Meron pong isa na palibhasa taong simbahan. Sa paghahanap po niya, napadaan po siya sa Quiapo. Natsempuhan naman po na nagmimisa yung pare. Pagdating po niya roon, pumasok sa loob ng simbahan, lumuhod siya at nanalangin sa Ama. Na Ama, ituro mo na po sa akin yung taong hinahanap ko. Sabihin mo po sa akin kung saan ko makikita. Napatsyempo po, nang dumilat siya, naghuhumilya po yung pare. Nang makita po niya, naghuhumilya na yung pare. Nang makita po yung katabi niyang ganon, abay natutulog. Ano po? Sinabayan po niya ng tayo. Pagkatapos ng misa, sinabayan niya ng tayo. Inanyayahan niya yung taong natutulog na isama. Kung pinangakuan niyang bibigyan niya ng malaki-laking halaga, sumama po yung tao. Dahil puro sa kanyang mataos pusong pananalangin, paghingi ng awa sa Ama, itinuro nung Ama yung taong walang hiya na uubran niyang dalhin. Katabi lang pala niya, yun nga, naghuhumilya na yung pare, yung ebanghelyo na binabasa, sa halip na makinig ay natulog pa. Kaya iyon ang napili niya na dalhin doon sa obispo. Minamahal kong mga kapatid, nang dumating po sa obispo, nang itanong kung ano kasalanan, sinabi nga po ganon. Ang binabasa na niya ng pari ay ebanghelyo na. Ang banal na salita na ninyo ang binabasa, nagawa pang matulog. Yan nga, ang sagot po ng obispo, yan nga ang taong walang hiya. Dahil kung salita lang po ay ng tao, kung sa kapwa-tao lang tayo magkakasala, mayroon pa tayong kapatawaran. Pero ito, salita na mismo ng Diyos ang binabasa, tinulugan pa, ganoon po kasama yung taong iyon. Tulad po rito, maibalik ko rito sa ating dambana. Sino po ang nagpapahayag ng banal na salita ng ating Panginoon? Sa alam po ninyo, sino ang nagsasalita rito? Sino ang nagpapahayag sa atin ng mga banal na salita ng Panginoon? Sino po ang nagpapahayag? Tama po kayo. Na ang ating Apo Konseng ang siyang nagpapahayag ng banal na salita ng Diyos. Siyang pilit na ibinibigay sa atin para maunawaan natin. Kaya po pala ang ating kapatid na si Berhel, sa tuwi-tuwi nang magsasalita,
Wala pong unang binabanggit kung hindi, mga kapatid, bawal matulog. Yan po ang laging bukang bibig ng ating kapatid na si Berhel. Mga kapatid, bawal kang matulog. Kaya po pala, alam ko, nalalaman ni kapatid na Berhel na kapag tayo matulog, baka isa tayo doon sa maipasundo na taong makasalanan. Kaya po sana, mga minamahal kong kapatid, yung kaprasong kwento na hindi man totoo pero malapit po sa katotohanan. Sana po maging halimbawa sa atin ang nasabing tao sa kwento, dahil dito po ang ating mahal na Apo Konsing ang nagpapahayag sa tuwi-tuwi na, sa araw-araw. Siyang nagpapahayag ng mga banal na salita ng Diyos para maunawaan natin at matanggap natin. Kung tayo po ay matutulog, meron kaya tayong matatanggap. Kaya sana po yung kapraso kong naibahagi ay kapulutan ng magandang aral. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, kapatid. Hindi ako nagkamali sa pagpapakilala sa iyo na ikaw nga pala ay talagang veterano. Nasiyahan po ba kayo, mga kapatid? Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin at pasalamatan ng dakilang Ama sapagkat ibinigay niya sa atin ang isang taong veterano na magpapabukas ng lubusan ng ating diwa at kaisipan. Katotohanan nga po ang kanyang sinabi na kung nagpapahayag ng banal na salita ang banal na espiritu, tunay nga pong di dapat tulugan sapagkat masasayang ang ating oras. Mawawalang halaga ang pag-akay sa atin ng Ama na kung bakit na tayo inakay sa dakong ito para nga iparinig ang kanyang inihandang salita na magbibigay ng galak at inspirasyon sa ating buhay. Ang ating pong mahal na Apo, mga kapatid, ay hindi ordinaryong tao. Ang ating mahal na Apo, kung iba ang magbibigay pakahulugan sa mga nakikita na ginagampanan ng ating mahal na Apo, masasabi natin na siya ang Kristong tinalaga dito sa dakong ito. Sapagkat ang Kristo po nung kanyang kapanahunan, Espiritong Banal din po ang nasa sa kanya. Sa kanyang pagkakatawang tao, Espiritu Santo ang nasa sa kanya. Na kung kaya nakakagawa ng mga bagay na maraming himala, maraming bagay na katakataka sa tao, maraming bagay na hindi maabot isipin na kung saan kinukuha ni Jesus ang kanyang katalinuhan nung siya'y bata pa lamang. Dahil asa kanya po ang Espiritu Santo. Sa kapanahunan po natin sa ngayon, mga kapatid, walang pagkakaiba. Ang mahal na Apo, kung nasa sa kanya ang Espiritu Santo, marami rin siyang nagagawang kababalaghan. Marami rin siyang nagagawang hindi pangkaraniwan na kung sabihin ng tao ay isang himala. Wala pong imposible sa Espiritu, sa banal na Espiritu, sapagkat ang ating mahal na Apo na ginagamit ng Ama, ang lahat kapag ginusto niya ay magagawa niya. Katulad ng pinahayag ng ating kapatid na Bailon, sa kanyang naging buhay, totoo po yun, na pinagpakitaan ng mahal na Apo siya ng himala sa kanyang buhay. At ngayon po, mga kapatid, isang request ng ating choir na ahandugan daw po nila tayo ng isang awiting pamasko. Pakinggan po natin sila at palakpakan natin ang ating mga
Choir.